Mga kabayan, ang ganda pala ng offer ng Leonardo ng Italy sa Pilipinas para sa kanilang Eurofighter Typhoon package deal, kung saan ang kasama sa kanilang package ay ang 32 na Eurofighter Typhoon Tranche 5 jets, AWACS airplane, at tanker airplane, kasama din sa package ang mga advanced na missiles tulad ng MBDA Meteor, ASRAAM, Brimstone, at Storm Shadow. Kasama din ang pilot at engineers training sa Italy International Flight Training School, technology transfer, pagtatayo ng pagawaan at assembly lines para sa Typhoon components, paggawa ng regional supply hub at pagpapalakas ng national industry. Tapos ang pagbabayad ay government-to-government transaction with flexible long-term financing pa. Kung sa quality at kakayahan naman ng fighter jet ang pag-uusapan, hindi rin patatalo ito. Dahil ang Eurofighter Tranche 5 jets ay napaka-advanced, twin-engine pa, at latest version ng Eurofighter Typhoon, kung saan mayroon itong superior firepower, mahaba ang range kaya maganda sa maritime patrol, may malakas na radar for strong deterrence, at may kakayahan sa mga deep strike mission. Tapos ang gaganda pa ng mga missiles na pwedeng gamitin dito, tulad ng Meteor Beyond Visual Range Air-to-Air missile na may range na 200 kilometers, Brimstone missile para sa anti-armor strike na may range na 60 km. Storm Shadow cruise missile para sa kanyang deep strike mission na may range na 250 km. MBDA Marte extended range para sa kanyang anti-ship missile na may range na mahigit 100 km. At marami pang iba. May kakayahan din ang Eurofighter Typhoon Tranche 5 version, na mag-operate alongside at mag-control ng Remote Carrier Unmanned Aerial Vehicles tulad ng RCM-2 or FEANIX. Ang Remote Carrier Unmanned Aerial Vehicles ay isang drone, na nakadesign para magtrabaho kasama ang manned fighter jets, kung saan ang drones na ito ay pwedeng lagyan ng iba't ibang payload, tulad ng electronic warfare systems para gawing taga-sira ng signal ng air defense radar ng kalaban, pwede din gawing mga decoys, or weapons para lituhin ang kalaban, pwede din lagyan ng warhead para gawing suicide drones. Kaya nakakatulong din ang drones na ito para makasurvive ang fighter jet sa mga lugar na may maraming air defense. Iilan pa lang na mga fighter jet ang may kakayahan na mag-control ng mga drones sa himpapawid, kahit ang China nasa under development pa lang sila. Kaya talagang advanced na ang fighter jet na ito, dahil sa kanyang advanced na kakayahan, maganda gamitin ito sa mga West Philippine Sea or South China Sea mission. Talagang swak talaga ito sa pangangailangan ng Pilipinas kung kakayahan lang ng fighter jet ang pag-uusapan. Sa ganda ng offer ng Leonardo at pagka-advance ng fighter jet na ito, bakit hanggang ngayon wala pa rin balita na tinanggap ng Pilipinas ang offer na ito? Pero bago natin alamin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Kaya nga minsan nakakapagtataka na kahit sobrang ganda na ng offer, hindi pa rin kinakagat ng Pilipinas. Bago kasi bumili ng multi-role fighter, maraming pag-aaral muna ang ginagawa. Una nila tinitingnan ay ang lifespan ng fighter jet kung kailan tatagal ito, at ang operating cost kasama na ang maintenance cost. Kung lifespan ang pag-uusapan, ang Eurofighter ay tatagal pa hanggang 2060. Nasa 34 years pa ang itatagal niya. Kaya okay naman ang kanyang lifespan. Ang kanyang full operating cost, kasama na dito ang kanyang maintenance, spare parts, at logistics ay nagkakahalaga ng 60,000 hanggang 65,000 US dollars per hour. Pag e-compare sa ibang fighter jet tulad ng F-35 na nasa 33 to 42 plus US dollar, F-16 Viper na nasa 25,600 US dollar, Gripen EF na nasa 22,100 US dollar, at KF-21 Borame na may estimated cost na nasa 18,000 to 20,000 US dollar, medyo malayo ang diferensya. Kaya baka ito ang dahilan kung bakit wala pa ring balita, na tinatanggap ng Pilipinas ang offer ng Leonardo. Halos 3 beses kasi ang diferensya ng gastos compare sa ibang fighter jet, kaya pang mayaman lang na bansa ang pwedeng gumamit nito. Kung F-16 Viper at Sub-JAS 39 Gripen EF ang may ganitong offer, baka tinanggap na ng Pilipinas. Sa laki ng operating cost ng fighter jet na ito, talagang mag-aalangan ng isang bansa na bilhin ito, lalo na pag limitado pa ang kanilang budget. Kaya pala wala masyado bumibili ng fighter jet na ito. Pwede naman ito tatanggapin, pero huwag masyadong gamitin para hindi magastos, gagamitin lang pag may totoong misyon.
Mayaman naman ang Pilipinas, malay natin baka tatanggapin nila, kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.